sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Good evening once again, mga kapatid. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Bago ang lahat, tayo muna po manalangin, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos Ama sa langit. Sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, kadakilaan at kaluwalhatian. Ama, sa gabing ito, manguna po kayo sa aming gagawin. Ito'y magbigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Ama, inaamin namin ang aming kawalan. Tunay na wala po kaming magagawa kung wala kayo. So Lord, by the power and guidance of your Holy Spirit, Lord, magagampanan namin ang gawaing ito, Panginoon. At Lord, tinataas ko rin po sa iyo ang aking mga kapatid sa gabing ito, that you will give them an open heart and mind na matanggap ang bawat salitang nagmumula sa iyo. Mga salitang magbibigay buhay at direksyon sa bawat buhay namin, Panginoon. And Lord, we ask for thy double portion of your anointing be upon my brothers and sisters na gagamitin mo mula sa pagpapakanta, sa music ministry, at higit sa lahat pagdating po sa pagpapahayag ng iyong magandang balita. Give them your double portion of your anointing. Again, Father God, yours is the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. So habang tayo nag-aantay sa mga kapatid natin na maglalagin,
tayo muna po'y makinig. Let's enjoy the music. At sabayan po natin para mabihasa na tayo sa mga awiting to dahil anytime ito'y mapapasama sa ating praise and worship. Ano po? Let's enjoy listening. We praise you, Lord. Hallelujah. Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord. Every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my worth, I found your love and grace for me. Oh Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Every time I feel afraid, your word is there to comfort me. Every time I feel tired, your word is there to strengthen me. Every time that I'm in pain, your word is there to ease the pain. Your word is alive. It gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is alive. It gave us life. Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Your word is you.
seemed too great. There were seasons I was weak, but again and again you rescued me. Time after time I'm free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Where can I hide? It is in your arms. Where can I climb? It is in your care. Where can I rest? It is in your house. Where can I shine? It is in your love. Yes, again and again you rescue me. And time after time I'm free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh
Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw. Ngunit pilit na kumagapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na, at ako'y nagkaganito? Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Sa katunayan, una pa lang ay yakap mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko. Kailan may di mo ako iniwan. Maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Sa katunayan, una pa man ay yakap mo na ako. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo. Kailan may di mo ako iniwan. Kailan may di mo ako iniwan. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templo, may pusong nagdiriwang. Umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templo, may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh
pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiwang.
into your hands. I surrender. I am yours. Thank you, Lord. Glory to God. Purihin ang Diyos sa napakagagandang awitin na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And today, it's April 19, 2023. Sa mga kapatid natin that is celebrating their special day today, happy birthday. Uy, si Ina. Happy birthday, Sister Linda Salvacion. Happy birthday, sis. Anong handa mo? Yan. At si Sister Heidi Cabreros. Okay, happy birthday, sis. And Sister Oliva de la Cruz. Yan. And Brother Leo Aquino. Happy birthday, brother. And Sister Ninette Suarez. At si Sister Maricel Javier. Happy birthday and enjoy your day. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. May you have more blessed birthdays to come. Amen. Amen. Okay, let's prepare ourselves. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay para sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng mga awitin. So let's welcome our praise and worship team. Let's welcome them. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan. Papurihan natin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ito ang araw na binigay sa atin ng Diyos kaya tayo ngayon ay magpupuri, sasamba at aawit sa kanyang banal na pangalan. Kaya Amen. sumama po kayong lahat sa pag-awit sa Panginoon. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Oh, magnify the Lord and let us exalt His name together. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya lahat po ng mga nasa kanilang mga tahanan, kayo man ay bumabiyahe, huminto muna kayo at sumabay kayo ng pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart.
Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, My provider, Jehovah Rapha, my healer, Jehovah Shalom, my peace, Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all of my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all of my heart. I will sing, I will sing, I will dance, I will dance, I will praise I will praise the Most High God. I will sing, I will dance, I will praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. I will clap, I will jump I will jump, around turn around and praise the Lord. I will clap, I will shout, I will shout, praise the Lord, do it all in the name of the Lord. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks truly to God the Father. I will walk, I will walk, I will run, I will run, turn around turn around and praise the Lord. I will walk, I will run, turn around and praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks truly to God the Father. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks truly to God the Father, to God the Father, to God the Father. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah.
praised. Worthy to be praised. I lift my voice to worship you. I lift my hands to you, Jesus. You are worthy. You are worthy to be praised. Hallelujah. Lord, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. I lift my voice to worship you. I lift my hands to you, Jesus. You are worthy. You are worthy to be praised. Now and forever, I will bring you praise. Now and forever, I will bring you praise. Lord Jesus, Lord Jesus, you are worthy. You are worthy to be praised. I lift my hands to worship you. I lift my hands to worship you. I raise my voice to you, Jesus. You are worthy. You are worthy to be praised. Lord, I am nothing without you. Teach me, oh Lord, to do your will, for you are my hope. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God.
Praise you, my Jesus. You are my God and my Savior. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Glory, glory to you, Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Okay, thank you, Lord. Thank you sa music ministry. Glory to God. Ano? So mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating series, Prayer in the Old Testament Book of the Bible. Ayan, so prepare na natin ating mga gamit. We have the Bible, notebook, ballpen, and of course, the markers para madali natin malagyan ng highlights yung mga scriptures na mababanggit ng ating kapatid na magtuturo. Ano? So for tonight, ang makakasama po natin sa Bible study ay walang iba kundi ang ating kapatid na si Minister Elmer at sa First Chronicles. Okay, tawagin na po natin siya. Purihin ng Panginoon, magandang gabi po sa ating lahat. At muli tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay tungkol po sa panalangin sa Old Testament. Ngayong gabi po mga kapatid, ang ating pag-aaral ay ating kukuhanin sa unang Kronika, Kabanata 4, mga talatang 9 hanggang 10. First Chronicles chapter 4, verses 9 up to verse 10. Ating pong basahin mga kapatid. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang pinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako. Palawakin ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, muli salamat po sa gabing ito, sa malayang oras, Panginoon, na muli mo po kaming tinipon, Panginoon, upang muling makapakinig, Panginoon, sa inyo. Muling mag-aral muli, Panginoon, sa inyo. Lord, aming dalangin na anging pangalan mo lamang ang siyang maitaas at mabigyan ng luwalhati sa aming kalagitnaan. At Lord, sa aming kawalan, kayo po ang magturo sa amin ng inyong mga mensahe sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Ito po aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Napakaganda mga kapatid itong ating ngayong pagtalakay tungkol sa panalangin ni Jabez, no? Kapag ating sinearch si Jabez sa scripture, dito mo lamang siya makikita sa chapter 4 at halos dalawang talata lamang, no, na nabanggit si Jabez. At ito nga tungkol sa kanyang panalangin. Actually, yung panalangin ito na ito, mga kapatid, napakaganda nito eh. At ito'y talagang very significant, important, hindi lamang nung kapanahunan niya, kundi nung ito'y para din sa atin, no? Unang-una yung pangalang Jabez, mga kapatid, no, medyo hindi maganda yung meaning ng pangalan niya, no?
Jabez means sorrow or lungkot. At sinabi nga sa ating binasang talata, sabi na kanyang nanay, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Kaya ang pinangalan sa kanya ay Jabez, which means sorrow. Actually, ang setting mga kapatid nung time ni Jabez, nung siya'y nabubuhay at nung siya'y pinanganak, ito yung panahon na kung saan ang bayang Israel ay talagang masasabi nating merong spiritual decline, no? Na sila po ay namumuhay na kapiling o kasama sa lupang pangako ang ibang lahi, lalo na yung mga lahi na mga Kananita, yan, mga Canaanites, na kung saan alam naman natin, yan yung mga lahing hindi sa Diyos, no? Ngunit dumating nga sa panahon ng bayang Israel na nagkaroon ng intermarry, na kaya nakasalamuhan nila yon at pati nga nilang mga practice, pagan practice at paggawa ng mga kasalanan ay na-adapt na rin ng bayang Israel. Kaya nung panahon na yon, nung pinanganak si Jabez, talagang naroon ng kalalagayan ng bayang Israel na punong-puno rin ng talagang kasalanan, punong-puno ng kaguluhan, at punong-puno ng kalungkutan. Kaya rin isa rin to ay pinangalan kay Jabez. Hindi lamang sa nahirapan kanyang nanay, kaya siya ay pinangalan ng lungkot or sorrow. Nung kapanahonan niya mga kapatid, talagang nasa ganong kalagayan ng kalungkutan at pagkakasala ang bayang Israel. Para bang halimbawa na lamang nung panahon ng pandemic, mabigat yung ating kapanahonan ng pandemic. At panahon ng pandemic, may mga pinanganak na mga bata dyan. Kaya nga tinawag silang mga pandemic baby. Kasi sila isinilang no panahon ng pandemic. So just like si Jabez, siya pinanganak na kung saan ang kanyang kapanahunan ay punong-puno ng pagkakasala, kalikuan, at kalungkutan ang bayang Israel. Kung saan nga sila ay pinamumunuan ng mga hukom, ng mga judges. At alam naman natin, babasahin natin yung kanilang history talaga sa Book of Judges, na kapag namamatay na yung mga hukom na namamahala sa kanila, sila'y bumabalik po sa pagkakasala. Yan, ganon. Tapos sila'y paparusahan ng Panginoon at sila'y iiyak sa Diyos para mahingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin ng Diyos at muling bibigyan ng panibagong hukom na mamumuno sa kanila. Then pag namatay uli yung hukom, balik na naman sa kasalanan, paulit-ulit mga kapatid. Ganon ang kalalagayan nila nung time ni Jabez. Kaya punong-puno rin sila ng kalungkutan. At yun nga, naipangalan to, nung pinanganak si Jabez, ipinangalan ni sa kanya yung kalalagayan ng bayang Israel. Bukod pa sa lungkot na dinanas ng kanyang nanay nung siya ipinanganak. So grabe, no? Ang hirap ganong klaseng, alam mo, ang pangalan mo ay lungkot, no? Pero mga kapatid, alam nyo po, bagamat ganon ang kalalagayan at ganon ang kahulugan ng kanyang pangalan, hindi naging buhay ni Jabez iyon. Ang sagot nga niya sa ganong klaseng kalalagayan, panalangin. Jabez prayed to God. Yan mga kapatid, yung pala ang pinakamagandang ating gagawin. Kapag sa ating buhay, meron kang nasa ganong kasitwasyon, kalalagayan ng kalungkutan, just like si Jabez, kanyang ginawa, siya ay nanalangin sa Panginoon. At alam nyo, hindi lang basta panalangin ang ginawa ni Jabez. Jabez prayed a powerful and big prayer to God. Yan ang pinakamaganda. Hindi lang siya basta nanalangin. Talagang powerful prayer and big prayer ang kanyang ginawa patungkol sa Panginoon. Sabi nga mga kapatid, no, when you pray big. Because God is big. He is great, mga kapatid. Sobra kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid.
hindi pwedeng sukatin o maliitin ng Panginoon, mga kapatid. God is sovereign, God is powerful, at nakakatuwa. Kaya nga sinabi sa ating pagbasa, sabi rito, si Jabez ay higit na marangal kaysa kanyang mga kapatid. Kasi nga, talagang sa ganung wicked environment, si Jabez ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sinabi, si Jabez ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. At napakaganda ng mga kapatid ng panalangin ni Jabez, no? Sabi nga oh, that you would bless me, enlarge my territory, let your hand be with me, and keep me from harm, so that I will be free from pain. Napakaganda mga kapatid. A very powerful prayer, a very big prayer, mga kapatid, no? Sabi nga what makes this prayer big and powerful? The person praying acknowledged the Lord and sought His ways. He recognized God's sovereignty, His care, and His concern. Kilala ng taong doon na nananalangin kung gaano kadakila ang Panginoon, ang kanyang pagkalinga at pagmamalasakit sa kanyang mga anak. Kaya napakaganda mga kapatid, sa pagamat yung kalalagayan ni Jabez nung time na yun, mahirap, punong-puno ng kaguluhan at kasalanan, pero napakaganda ng kanyang ginagawa. Siya ay laging nananalangin. Kaya nga mga kapatid, prayer is vital. And God desires for us to pray boldly and with a sincere heart. Yan, napakahalaga mga kapatid, no? Kaya nga napakaganda Ating tignan to kung bakit big or large ang prayer ni Jabez. Why did Jabez pray such a large prayer? And why does God wants us to pray big prayers? Gusto pala ng Panginoon kapag tayo dadalahin sa Kanya, lakihan mo na. Di po ba? Kumbaga sabi nga, itodo mo na ang iyong kahilingan sa Panginoon. Kasi po totoo minsan sa ating panalangin, yung bang word na ating minemenos ang kakayahan ng Diyos sa ating mga panalangin, sa ating kahilingan sa Kanya. Para bang humihingi ka ng mumu or konti lamang? No. Mga kapatid, kaya kalooban ng Panginoon sa kapag tayo nagpe-pray sa Kanya, you pray big. Just like tong si Jabez, mga kapatid. Ang kanyang panalangin, mga kapatid, it is a plea for God to be with him and a prayer not just to get something, but an evidence of his deep relationship to God. Yan ang pinakamagandang pinapakita sa kanyang panalangin, mga kapatid. Una, ang kanyang pamanhik sa Panginoon, na lagi siyang samahan ng Panginoon. At ang kanyang panalangin, mga kapatid, ay hindi lamang panalangin pa na para may makuha. Hindi. Ito'y panalangin na nagpapahayag ng kanyang lalim ng pagkakilala, yung lalim ng kanyang ugnayan sa Panginoon. Kasi grabe ang kanyang kahilingan. Diba totoo? Hindi ka naman hiling sa isang tao ng isang bagay na something na malaki or big kung hindi mo lubusang kilala yung taong hihingan mo. Diba? Totoo yun. Pero dito mga kapatid, pinapakita ni Jabez, kilala niya ang Diyos na kanyang tinatawagan. Kaya ganun kalaki, ka-great ang kanyang panalangin. Sabi niya, pagpalain mo ko, enlarge my territory, let your hand be with me, keep me from harm. Grabe yung kanyang panalangin, mga kapatid. Yan ang evidence na kanyang deep relationship to God. Naroon ng boldness of Jabez prayer, mga kapatid. At ito isang pinakamagandang halimbawa sa atin. The boldness of Jabez prayer is a good example to follow.
Sabi nga po sa kanyang salita sa Proverbs 28, verse 1, "The righteous are as bold as a lion." Ang isang tao na namumuhay ng matuwid, talagang siya yung kumpiyansa na parang leon, mga kapatid. Sabi nga sa kanyang salita rin, mga kapatid, sa Hebrews 4:16, "Let us always approach God with confidence." Para bang, di ba, siya ang ating tatay at tayong kanyang anak na humihiling sa ating tatay with full assurance, trust, and confidence. Para sa ating mga anak, di ba, minsan po yung ating mga anak, kapag minsan meron silang hinihiling, o ay ba, sa school, may mga pabibili sa school, minsan magugulat ka sa ipabibili sa iyo eh. Di po ba? Pero yung nandun kanilang trust, confidence, na alam nila, no? Naibibigay mo yung kanilang pangangailangan. Kasi meron kayong malalim na relasyon at kilalang-kilala ka ng iyong anak. The same thing sa ating Diyos. Kaya nga kung paano ka manalangin sa Panginoon, paano ka humiling sa Diyos, at kung gaano ka kalalim at kalaki humiling sa Diyos, yan ang magpapakilala ng ating lalim, ng ating ugnayan at pagkakilala sa Panginoon. Kaya napaagad ang mga kapatid itong panalangin ni Jabez. Jabez prayed a powerful and big prayer. Ngayon po ating tingnan, mga kapatid, no, yung content, yung nilalaman ng panalangin o kahilingan ni Jabez sa Panginoon. Una, sabi nga po, sa ating pumasasat sa Tagalog, "Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako." Ayan. "Palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin." At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Unang kahilingan, mga kapatid, pagpalain po ninyo ako. Oh, that you would bless me. It is a prayer for blessing. It's a prayer for blessing. Isang panalangin na pagpalain, mga kapatid. It's a cry of faith and trust, mga kapatid. Oh, how I need your blessing. A blessing you promise. Yan, mga kapatid. Alam na alam ni Jabez, mga kapatid. Kaya ganun ang kanyang kahilingan na siya ay pagpalain ng Diyos. Alam niya na ang lahi nila ay pinangakuan ng Panginoon na pagpapalaing tunay. Simula pa lamang sa kanyang mga ninuno, mga kapatid. Kung ating titingnan yung Genesis 12, yung pangako ng Panginoon kay Abraham, di po ba? Na talagang ang kanyang buong lahi ay pagpapalain. Ang bayang Israel ay i-bless talaga ng Panginoon. So kiniklaim, mga kapatid, kiniklaim ni Jabez ang pangako ng Diyos sa kanilang bayan na sila ay pagpalain. A cry of faith, a cry of trust. Sabi nga, oh, how I need. Kinakailangan ko talaga ang inyong pagpapala. Pagpapalang inyong ipinangako sa aming lahi. At mga kapatid, no, itong panalangin na ito ng blessing, na pagpapala, even in the midst of darkness or desperation. Mga kapatid, no, totoo pala sa ating buhay, kung tayo man ay nasa kalalagayan ng kalungkutan, at ang paligid natin, punong-puno ng kalikuan, kasamaan, kadiliman, mga kapatid, huwag maging sagabal yon upang tayo ay humiling sa Panginoon na dumaloy ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya nga alam nyo po, nakaka-bless talaga kapag tayo mga Kristiyano ay may pinangahawakang salita o pangako ng Diyos. Kasi pwede mo yan dalhin sa panalangin. Just like si Jabez, alam niya, mga kapatid, alam niya ang pangako sa kanilang lahi ng Diyos na sila'y pagpapalain. Kaya sabi niya, oh, that you bless me.
A prayer for blessing. Even in the midst of darkness, desperation, or sorrow, still, mga kapatid, ang kanyang panalangin na dumaloy ang biyaya sa kanya ng Diyos. Sa yun, mga kapatid, ano pa? Pangalawang content na kanyang nilalaman ng kanyang panalangin, palawakin ninyo ang aking lupain. Enlarge my territory. It is a prayer for faithfulness. A prayer for faithfulness. Alam niyo po, a promised territory or a promised land is an evidence of God's faithfulness, mga kapatid. Kasi nga, yung kanilang lugar na kinalalagyan, mga kapatid, ay isang paglalahad or pagpapatunay ng katapatan ng Diyos sa kanila. Kaya nga, ang panalangin ni Jabez ay palawakin pa, mga kapatid, yung promised land, yung territory na pangako ng Diyos sa kanila. A land or a territory was a physical blessing to the nation Israel. Ang kanilang lugar, territory, land, na kanilang kinalalagyan ay isang paglalahad o pagpapatunay, mga kapatid, ng biyaya ng Panginoon sa kanila. A land of promise might be expounded and see by all as God's evidence of faithfulness. Ganoon na lamang ang panalangin ni Jabez na palawakin ang territory, hindi upang lumaki ang kanyang sakop, hindi. Upang lumawak, ma-expound at makita ng lahat ng bayan ng Diyos kung gaano katapat ang Panginoon. Kasi nga, yung time nila ay punong-puno ng kalikuan. Kaya ang gusto mangyari ni Jabez, Lord, enlarge your territory upang lahat ng tao sa paligid ay makita pa rin kung gaano kayo katapat sa inyong mga bayan. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, napakagad ang panalangin yan. Na Lord, enlarge my territory. Ibig sabihin lumawak pa ang sasakupin ng Diyos sa buhay natin at sa ating buong lahi upang marami ang makakita ng katapatan ng Panginoon. Napakagad ang panalangin, mga kapatid yan. Kaya nga, a prayer for faithfulness, no? Talagang nakakatuwa itong si Jabez na kahit sa kabila ng mga likong pamumuhay ng mga tao sa paligid niya, naroon ang kanyang panalangin na mahayag pa rin kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang bayan. Pangatlong nilalaman na kanyang panalangin, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Pero sabi po sa English version, let your hand be with me. Let your hand be with me. It's a prayer for protection. Yan, no? Let your hand be with me. A prayer for protection. Sabi nga po, God's hand speaks of power and protection. God's hand speaks of power and protection. Powerfully lead me, sabi ni Jabez, powerfully lead me and guide me so that I will be faithful as I live in wicked society. Isang panalangin na siya'y ingatan ng Panginoon. Ng kamay ng Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at nagpapahayag ng pag-iingat ng Diyos. Kaya sabi sa kanyang panalangin, powerfully lead me, Lord. Ang iyong lakas ang manguna sa akin, ang gumabay sa akin, upang ako'y makapamuhay ng may katapatan sa iyo, sa kabila ng aking kinalalagyan na punong-puno ng kalikuan. Napaagad ang panalangin, mga kapatid, ito, na lagi tayong gabayan na makapangyarihang kamay, pinagpalang kamay ng Panginoon. A prayer for protection. Tunay, mga kapatid, sa buhay natin,
Yan ang ating kailangan araw-araw sa ating buhay na lagi tayong gabayan, ingatan, proteksyonan, palagian ng ating Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang talaga may kapangyarihan na mag-ingat sa atin. Kaya napakasarap mga kapatid yan na maging ating panalangin. That let your hand be with me, kay dumadalangin na lagi tayong iingatan ng ating Panginoon. At panghuling laman na kanyang panalangin, keep me from harm so that I will be free from pain. Yan, no? Keep me from pain. It's a prayer for guidance. A prayer for guidance. Tunay, sa kalalagayan ni Jabez, kung siya lamang mag-isa, kung wala ang kanyang powerful or big prayer sa Panginoon, mga kapatid, di po siya makakapamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Ina-acknowledge mga kapatid ni Jabez, sabi nga, I am weak and can easily react in pain. Ina-acknowledge niya yun na mahina siya. At siya talagang mabilis tumugon sa anumang sakit sa buhay niya. I know I cannot get along without you. Alam niya, di niya makakayanan kung wala ang Diyos. Kaya nga sabi niya, I need you every moment of my life. Kinakailangan kita sa bawat segundo, minuto, sa bawat sandali ng buhay ko. And help me to be a testimony of you even in this present darkness. Yan ang pinakamahalaga. We must acknowledge our weakness na hindi mo talaga kaya kung wala ang Panginoon. Na kinakailangan natin ng Panginoon sa bawat sandali ng buhay natin. E napaagad mga kapatid yan. Keep me from harm so that I will be free from pain. A prayer for guidance. Na lagi siyang gagabayan ng ating Panginoon. At sabi nga sa verse 10, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. And God granted His request. A prayer answered in God's time. Yan ang pinakamaganda mga kapatid. Napaka-timely ng pagtugon, pagsagot ng Diyos sa panalangin ni Jabez. He see the answer of God in his entire life. Nakita, naranasan ni Jabez ang pagsagot, ang pagtugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Kaya nga napakaganda mga kapatid sa ating buhay, no? Na kahit pala sabihin mong punong-puno ng kalungkutan, kalikuan, kaguluhan, ang nakapalibot sa iyo, hindi pala magiging sagabal yon. Para tayo ay manalangin powerfully, at tayo manalangin with a big, diba? Big prayer mga kapatid. Kaya dito sabi nga po mga kapatid, napakahalaga yan sa buhay natin na huwag tayong mangimiba na lagi nating lapitan ng Panginoon sa panalangin. Ay sabi nating puro kaguluhan na ang nasa buhay natin, nakapalibot. Pwede pa rin tayong manalangin. Just like Jabez. Jabez prayed, powerful and a big prayer. Pagkat alam niya, ay tumatawag sa great and big God. And God answered. And God granted His powerful, His big prayer. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. God bless us all mga kapatid. Thank you, Lord.